Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Narito na ulit tayo sa pagtuturo ulit. Continuous sa ating mga pinag-aaralan sa Joshua. At antay-antay lang po tayo ng ating pong mga kasamahan, mga kaibigan, mga kapatiran natin sa Panginoon. At huwag po natin lilimutan, invite po natin lalo yung mga friends natin na hindi pa ganon kumikilala masyado sa Panginoon, mga family na hindi pa naging mananampalataya sa Lord. Huwag natin sila kalilimutan na invite natin sila sa mga ganitong programa para rin maabot din natin sila kahit sa ganitong pamamaraan ng Panginoon. So, antay-antay lang po. Hello po, Sister Den, kumusta po kayo? Sa aking mahal na asawa, kumusta ka dyan? Ingat ka dyan. Kay Brother David Cheng, magandang gabi po sa iyo, Brad. Pastor Jay, magandang gabi. So, napakaganda po naman programang ito ng Panginoon dahil ito'y nagbibigay sa atin ng palaging pagpapaalala ng Diyos na halos gabi-gabi may programang ganito. At nakikita natin na hindi nagkukulang ang Diyos. So napakarami po na ginagamit ng Panginoon dito para po sa programa na ito na 100 days ng Speak Life na pagtuturo. No? At ito'y biyaya ng Lord sa atin. Piniwala ko na sa pamagitan nito na pwede natin siyang ibahagi sa ating mga kaibigan. Minsan naiya tayo na invite sila, share sila. Pero sa parang ito, is naniniwala ako na napakaganda ng pamamaraan ng Panginoon. Hallelujah. Sige po. At ako po'y magsisimula na po para po sa programang ito. Hallelujah. Ako po muna ay mananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos sa langit. Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago, ikay tapat Panginoon. Ikaw Panginoon ay hindi nagkukulang Panginoon. Laging dakila mga plano mo Panginoon para sa amin Panginoon. Plano mo rin, Panginoon, ang oras na ito, Panginoon. Hallelujah, ang bawat kaganapan, Panginoon. Kung sa paanong paraan kami, Panginoon, makakapagpahayag palagi, Panginoon, ng kalooban mo, Panginoon, ng mga nais mo, Panginoon, ituro, iparating. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko, O Diyos, naway patuloy mo, Panginoon, pagpalain, Panginoon, ang programang ito. Higit sa lahat, Panginoon, ang bawat mga lingkod mo, Panginoon, ang mga karirinig, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, sa pamamagitan nito dakilang Diyos.
Hallelujah, nawa po Panginoon, ito maging daan din Panginoon, upang lalo kami Panginoon maging masigasig dakilan Diyos sa aming paglilingkod, at lalo din namin maunawaan Panginoon ang kadakilaan mo, kung paano ka noon ay ganun ka rin ngayon. Hallelujah. Dakilan Diyos, hallelujah, samahan mo kami, palaging makita nila at marinig nila Panginoon ang mga salita mo Panginoon. Ikaw po ang palaging mahayag Panginoon. Pagarihan mo sila Panginoon, lalo sa panahon ito dakilan Diyos. Hallelujah. Kaya naman dakilang Ama, wala kami iba Panginoon may pagmamalaki kundi ikaw lamang. Hallelujah. Ikaw lamang Panginoon, siya patuloy namin inaasahan, tinitiwalaan Panginoon sa lahat dakilan Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo Panginoon ang mga lingkod mo Panginoon na bukal ang kanilang puso, mga pagnanasa na mapakinggan palagi Panginoon. Hallelujah. Ang mga salita mo Panginoon. Maging Panginoon, hallelujah, sa mga lingkod mo Panginoon na nagsisika Panginoon para sa mga programang ito Panginoon. Hallelujah. Dakilan Diyos, salamat po sa iyo Panginoong Jesus, ang lahat ng papuri, parangal, magpakailanman. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po. At ako po muna ay mag-testimony. Totoo po na bilang isang tao, marami rin po mga alalahanin. Marating din sa mga pagsubok, tulad po ninyo, dumaranas din ng mga ibang bagay, may takot, pangamba. So, isa po yan sa mga dinaranas namin, mga alalahanin, lalo kapag ikaw ay sabing nagsisika para maiwasan mo yung mga gawa sa sanlibutan ito na hindi nakalulugod, or maiwasan yung makikitaan ka ng hindi karapat-dapat. So, yun po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa kabila ng bawat pagsubok, naniwala ako na andiyan yung Panginoon. Ang sabi kasi ng Panginoon, hindi niya ibinigay yung pagsubok sa atin para tayo'y bumagsak o panghinaan, kundi para tayo tumatag. Hallelujah. So, salamat ko rin sa Panginoon, lalo itong mga nagdaang mga araw na ito, panahon, medyo hindi maiwasan na nakikita natin, naririnig natin yung mga bawat mga halimbawa, mga trahedya ngayon. Totoo, pag titingnan mo, nakakatakot. Totoo na kapag maririnig mo yung mga sigaw ng tao, is nakakaawa. Pero lahat ng yun, pag sa atin ng mga naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo dapat mangamba o matakot kasi may pangako ang Diyos sa atin. Kasi yung bawat mga kaganapang ganon, pagpapakilala daw ng Panginoon yon sa kanyang kapangyarihan at yung puot, galit ng Diyos. So, hindi para sa ating mga naglilingkod sa Panginoon yon, no? Pero, ganun pa man, dahil nag-aalala nga tayo, tulad sa akin, nag-aalala rin naman ako, dahil meron tayong pamilya, mga mahal sa buhay. So, totoo, sabi ko grabe na ang panahon. Pero, thanks God kasi inaasahan na natin yun na dapat maganap siya. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon na dapat mangyayari. Hallelujah. At yan po ay aking pasasalamat sa Lord. Hallelujah. Tungkol po sa recap, yun po, yung recap po is wala naman po kami naging session itong linggo kasi interchurch po ng Tapil, at yung naging topic po doon is yung sa Colossians 3:1, kung saan sabi doon kung tayo kasamang binuhay ni Kristo, at ang kasunod noon is sabi ituon daw natin ang ating mga paningin ukol sa mga bagay na sa langit. So isa sa mga pagpapahayag is yung paano tayo mamumuhay at kung paano na natin isesentro yung ating mga desisyon o mga gagawin. So totoo, isa sa mga pinag-aralan namin na hindi naman talaga inaalis ng Diyos na tayo magtrabaho, hindi naman sinasabi ng Panginoon na kalimutan natin yung mga gawain natin dito sa para mabuhay. Pero ang gusto lang naman na inawa ng Diyos na
Sa lahat ng pagkakataon, unahin natin palagi yung Panginoon. So, isa po yun sa napakaganda. At unti-unti, sabi ko nga, lahat ng yun, pagtutuwid at pagpapaalala ng Diyos na totoo. Tulad sa mga nangyari ngayon, isa nga po yung sa mga nag-aaralan namin, sayang ang lahat ng mga bagay na ipinupundar natin. Mga bahay, yung mga pinagsisikapan natin, kuminsan ang isipan daw natin, ang puso natin nakatuon na lamang sa mga material na bagay dito sa mundo. Pero sa isang katotohanan at nakikita at namamasdan natin, yung kaganapan na kung paano wawasakin lang ng Diyos yung mga bagay na pinagsikapan natin. Yung mga bagay na pinaglaanan natin ng panahon, oras, pinagpukusan ng ating isipan, pinagpaplanuhan. So, yun. No? At isa sa pinapakita ng Lord na dapat pa rin sa kabila ng lahat ng mga blessings ng Lord sa atin, ang pagsisikapan natin is yung mga bagay na naroon sa langit. Ibig sabihin, yung mga plano ng Diyos kasi sa atin, na ipaghahanda niya tayo doon, at as sinasabi ng Panginoon lagi kasi sa atin, na ang lahat ng bagay dito, wag daw tayo mag-impok dito kasi ang kayamanan dito sa lupa sapagkat mayroong naninirang tanga, kalawang. So isa lang naman pinaparating ng Panginoon. Ang lahat ng bagay daw dito sa mundo is kalugian. No, kaya ituon daw natin ang ating puso, ang ating isipan doon sa langit. Mga bagay sa langit. So alam naman na po natin 'yon. Totoo, naniniwala tayo, alam natin 'yon sa pamamagitan ng ating tamang pagsunod, paniniwala sa Diyos at ang patuloy na pagsisikap, no? So, yun po yung mga recap at salamat po sa lahat ng mga pastors na dumating doon, nakapagturo kasi yun po ay interchurch at yun po ay talagang makikita natin na unti-unti talagang binubuo ng Diyos at iba-iba man yung mga binibigay natin na mga payo o mga pagpapahayag, pero ang lahat ng yun ay binubuo ng Panginoon. Hallelujah. So, yun lamang po. At salamat po at dako po tayo sa atin po pinag-aaralan. Hallelujah. Dito po sa sa Josue 6 1 hanggang 11 po ang itatapik ko po. Sabi rito, bakit po munang babasahin? Isinara mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman, sinabi ni Yahweh kay Josue. Pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay ililigid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kaba ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod ng lakas na sisigaw sa sandaling iyon. Babagsak ang pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok kayo doon. Ang lahat. Kaya tinawag ni Josue ang mga pare ng Israelita, sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh, mauna ang 7 paring may dalang mga trompeta, at sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad kayo, liligid kayo sa lungsod, at paunahin ninyo sa kaba ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinasabi ni Josue, lumakad nga sila sa unahan ng kaba ng tipan, ang 7 paring may dalang trompeta, at habang lumalakad ay hihipan nila ang mga ito. Nauna mga pari, ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ang kaba ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng trompeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao,
Huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos na ito ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Hallelujah. Sige po. At sabi rito, ito po yung panahon na kung saan, ang sabi ng una, na ibinigay na daw kay Josue ang Jericho. So mapapansin natin na kapag ibinigay, ibig sabihin, isa sa mga pwede natin paniwalaan is ito'y nagiging pag-aari na o dapat sa kanya na. No, isa po yung sa pinakamalinaw sapagkat kung titignan nga natin, napakarami ng mahaba yung paglalakbay po nila Josue. So, una, kung titignan natin yung kasaysayan ni Josue, isa po siya sa sa mahalagang tao o pinili ng Diyos. Sabi rito, siya ay ang pumalit kay Moises bilang pinuno ng mga Israelit at nanguna sa kanila na makapasok sa lupang pinangako sa Kanaan. Narito ang ilang mahalagang detalye tungkol, sabi dito sa kasaysayan niya. Si Josue ay pinanganak daw siya sa Ehipto bilang alipin, ngunit tinawag ng Diyos upang maging pinuno ng Israel. Ang kanyang orihinal na pangalan ay Hoseas. No? So, nakilala daw si Josue sa pagiging katapatan at pagsunod sa Diyos. Siya ay naglilingkod bilang katulong daw ni Moises. At isa rin siya sa naging nangunguna, no, sa Israelita sa pagsakop sa Kanaan. So, napakaganda ng kasaysayan ni Josue. Ibig sabihin, napakapalad po pala natin na kapag ikaw ay mayroong isang pastor, no, tapos ikaw yung kanyang lagi na kasama, ibig sabihin, parang minamana mo, no, yung nakasanayan mo, nakikita lagi ninyong ginagawa. Halimbawa, si Moises pati si Josue, at ganoon din si Elias, maging si Eliseo. So, isa rin yun sa nagbibigay ng isa sa mga halimbawa na wala namang ibang hiningi si Eliseo, kundi yung mga katangian din ni Elias. So, dito, kung babalikan natin, mayroong pong direksyon ang Lord para sa kanila. No? Ibig sabihin, nagbibigay ang Panginoon ng mga bagay na dapat gagawin nila tungkol doon. So, sa panahon kasi na yon, sabi nga pakikipagdigma. No? Physical, nakikipaglaban sila physical, at talagang yung tinatawag is parang napakahirap para sa kanila. So, kapag ikaw daw ay nakikipagdigma, kailangan, una, may determinasyong manalo. No? Pangalawa, positibo. Laging, sabi nga, laging ang sa isip is magtatagumpay. Pangatlo, sabi rito, may sapat na plano. Minsan, yun ang mga pamamaraan kung bakit nananalo yung nakikipagdigma. So, kung titignan man natin, bakit mayroong mga taong tungkol sa pakikipagdigma is natatalo, nalulupig sila. No, bakit? Una kasi rito, maaring kakulangan sa paghahanda. Mayroon ding pag-aalinlangan, yun yung pinakamahirap, yung mga pag-aalinlangan. So, at pagkatapos, halimbawa nagkakaroon man sila ng lagi mga plano pero hindi ito nagpapatuloy. At kailangan din dito yung pagtitiis. Kapag hindi ka nakapagtiis, hindi ka magtatagumpay. Hallelujah. So, napakahalaga, no, sapagkat ang pakikipagdigma nila physical, no, at kasabay din doon yung kumbaga sa atin ngayon is yung ginagawa natin ngayon, nakikipagdigma man din tayong physical laban sa mundong ito. Na ibig sabihin, hindi na tayo sa tao nakikipagdigma. Although, sinasanay natin, tinuturuan natin ang ating sarili, ating katawan, na masanay sa mga gawaing mabubuti. No? Kasi kailangan na ito magtugma yung physical natin at ang ating pamumuhay spiritual. Una, sabi rito, plano. No, naniniwala tayo na tayong lahat, ang bawat isa sa atin ay may plano.
ang Diyos. Totoo, no? Lahat tayo may plano ang Diyos sa atin. So, sino ba namang tao ang hindi nilagyan ng Diyos ng plano? So, kahit nung wala pa nga ang Panginoon, siguro ang dami natin plano. Isa rin po yung sa mga sinasabi ko noon, nung linggo, sa nung mga nangyayari sa panahon nito, mga lindol. So, ang dami pong mga masasabi nating namatay. Sa baha, may mga namatay. Sa bagyo, may namatay. Pero makikita natin na lahat ng taong yon, bagamat sila namatay, lahat sila mayroong plano. Yun yung nakakalungkot. Mayroon silang plano, hindi natin alam kung para kanino or para sa sarili nila, para sa pamilya, kaibigan, o sa trabaho. So, ang daming plano, no? Pero doon, makikita natin, yun yung kalugian. Kasi kung yung isipan natin o mga plano natin, inilaan lang natin dito para sa mga bagay sa mundong ito, doon tayo talo. Nakakalungkot, pero yun po yung totoo. Kaya dito may plano ang Diyos kung paano magtatagumpay sila, Josue. So nakikipag-usap ang Panginoon kay Josue, at yung kagandahan dito, mayroon siyang direktang mga bagay o pamamaraan kung ano yung mga dapat unahin, ano yung mga sakripisyong gagawin. So, dapat, sabi nga rito, is napakahalaga sa atin yung kung paano tayo makasusunod sa plano ng Diyos. Kung ikaw is, kung bakit titingnan natin, si Josue, tinatawag siya isang leader. No? Napakahalaga pala ng isang leader. Kasi bakit? Kasi kung walang leader, sabi nga lahat sila, no? Magkakanya-kanya, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang pagalingan. So, walang direksyon, magkukontrahan. So, parang siya katulad ngayon sa natin, sa bansa natin, nagkukontra-kontrahan. So, sabi kasi ng Panginoon, ang isang kaharian na naglalaban-laban, ibabagsak. Pero sa panahon ni Josue, mayroon silang isang direksyon. No? At ang lahat ng yon, ipinapakita kung paano sila susunod ng taos puso. At ang lahat ng yon, iniisip na dapat maging tama ang bawat hakbang, no? Kasi ang lahat dito inilagay ng Panginoon sa tamang linyada. So kapag ikaw is naging lingkod, naglilingkod sa Panginoon, dapat din tayong dumaan sa tamang proseso. Una, kung ngayon pa lang nag-aalinlangan ka sa mga salita ng Panginoon, ibig sabihin, mabigat ito na sundin. Kahit ano ituro sa ng pastor mo, kahit pa yung napakagandang mga mensahe, hindi ka matutuwa, hindi ka may bless hanggat hindi ka naniniwala. No? Pero lahat ng tao na yung mamasdan natin, ng panahon na yun ng panahon ni Josue, lahat ng tao ay umayon sa plano. No? Lahat sila nakasunod kung bakit sila nagtagumpay, kung bakit naganap yung mga bagay na yon na sabi nga, bumagsak. So ganun din tayo sa Panginoon. Kung magpapatuloy lang tayo, susunod tayo palagi, no, ipapakita ng Diyos sa atin kung paano tayo magtatagumpay. No, kaya napakahalaga ng isang leader at makikitaan natin na napakahirap din po yung trabaho ng isang leader. Totoo po yan. No? Dahil, halimbawa, sa atin po mga tagapakinig. So, minsan, hindi natin alam kung paano natin dadalhin. Tulad sa akin, ako man din ay mayroon din ditong mga tinuturuan. So, inilalapit ko rin sa Panginoon na dapat na maging magtagumpay din yung mga bawat tinuturuan natin na ganito, mga salita ng Panginoon. So, kung lahat ng yon ay masusunod natin ng mayroong katapatan, magtatagumpay tayo at makakamta natin yung pangako ng Lord. So, dito, tinitignan natin, ano ba yung sabi nga yung panimula o kung yung tawag ng pagsakop is sabi rito yung plant realization. Ibig sabihin yung pagsasagawa ng mga plano, no? Yung kanilang gaganapin na, gagawin na, sinasagawa na. Yun po yung maaring ikaw, kung hindi ka nga naniniwala sa leader, magkakaroon ka ng, kung questionin mo yung sarili mo, tama ba to? No? Tama ba ito yung gagawin ko? Kasi para akong tanga. No? Bakit ganun yung direktiba? No? Sinasabi na kung ikaw yung lalagay sa panahon na yon, kung ikaw isang kawal o isang mamamayan na
nasasakop ni Josue, panahon na yon, masasabi mo na, ano nila sasabihin nila sa amin? Para kami mga baliw niyan, iikot-ikot lang kami. Di ba? Ganun na yung gagawin namin. Tapos, 6 na araw, ganun ang gagawin namin. So, iisipin mo, na paano kaya kung bigla na lang kaming pagpapanain or pagbabatuhin? Kasi sila nasa taas, no? Maaaring nakikita nila kami. No, magtataka sila, ano kayong ginagawa nito? Mga baliw na yata ito, nasisiraan na yata ito ng pag-iisip. Maaaring ganun ang iniisip noon ng panahon ng mga tao sa Jericho. No, kasi dilibot-libot lang. So, kung ikaw, maisip mo rin yun na maganila ka mamaya. Hindi naman pala kayo makikipagdigma pa, lilibot lang pala kayo. So, magkakaroon ka ng katanungan sa sarili mo, susunod pa ba ako? Unang araw pala na ginawa namin to, medyo parang na nagalinlangan na ako. Tapos bukas gagawin uli namin, ganito pa rin. Tapos bukas uli, ganito pa rin. At sa next day, ganun pa rin. Paulit-ulit. Pero, yun yung tanong. Na, maniniwala ka ba sa plano ng leader? Oh? Kasi yung panahon na yun, si Josue yung kanila sinusunod. So, ganun din naman sa atin ngayon. Na meron tayong leader na nagbibigay sa atin. Kasi ang hirap po pala maging leader. No? Kung titignan natin ang buhay ni Josue, mahirap. Ganun din yung mga leader natin ngayon. Mahirap din po yung kasi lapit sila ng lapit sa Panginoon, nakikipag-usap sila para sa atin. Kasi yung habag niya, hindi lang pala para sa kanyang sarili. Yung ganun yung mga leader, no? Hindi lang para sa kanyang sarili. Hindi lang lalo para sa kanyang pamilya. At yung gagawin niya is para pa, minsan sa hindi niya kilala. No? Kasi noon, hindi, tulad sa amin, halimbawa, hindi naman kami makakilala ng mga pastor. Pero ngayon, nagkaroon sila ng malasakit sa amin. No? So, titignan natin ganun yung pamumuhay na maaring sinasakripisyo ni Josue. Pero ang lahat ng yon, ang sabi kasi ng Panginoon, ito yung napakaganda na sinabi ng Panginoon sa Jeremiah. Jeremiah 29. No? Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid ko ang mga plano na ginagawa ko para sa iyo. Para sa inyo, ang sabi ng Panginoon, mga plano ng kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. So, yun ang napakaganda. Kasi ang Panginoon mismo pala yung may plano talaga sa atin. At ang kagandahan dito is hindi para tayo mapasama. So, ganun din yung ginagawa ngayon ni Josue para sa kanyang mga nasasakupan. Na gusto niya silang madala doon sa lupang ibinigay ng Diyos, pinangako ng Panginoon. Kasi bakit? Yun yung isa nakikita niya na doon tayo mapapabuti. So ganun din tayo bilang tayo ay nasasakupan sa panahon ngayon. Nagpapasakop, naniniwala sa mga leader, dadalhin nila tayo sa kabutihan. Dadalhin nila tayo doon sa kaligtasan at sa pinapangako ng Panginoon. No, napakaganda po noon. So, sabi rito, kailangan kapag yung ginagawa nila, ito ay sabi nga is, magkakaroon ka ng tiwala. Kasi sa lahat ng ginawa nila, lakad-lakad, tiwala ka dapat, naku, bahala na. Basta tiwala talaga ako, susunod ako. Kahit mahirap. Isa rin yun sa mga lagi namin pwedeng sabihin na ikukumpara namin lagi yung misyon. Oo, totoo yan, yung misyon na ginawa namin. Kahit minsan isang beses pa lang ako nakasama itong misyon pa lang ng Burias. Pero, kailangan natin pala maniwala. Kailangan natin magtiwala sa Lord. No, kasi totoo 'yon. At higit sa lahat, sabi kailangan ito ang bawat mga mga batas na itinuturo sa atin o yung mga dapat gawin, ito yung magiging mandatory para sa atin. Lagi natin ito isa sa buhay, no? Paniniwalaan natin ito at lagi natin gaganapin. So ngayon, kaganina sabi ko kung yung magke-questionin mo ba yung sarili mo kasi yung gagawin mo araw-araw 'yon. No? Kalakip nung kasi yung magkakaroon ka ng pakikipagbahagi. No? Napakalaga ng pakikipagbahagi. Sabi na doon, ang lahat ng hirap na pwede nating danasin, pakikipagbahagi natin ito sa ating Panginoon sa Kristo. Yun po yung malinaw, no? Tama po, no? Pero sa lahat ng yon, yung pakikipagbahagi natin, dinudulutan din naman daw natin ang ating sarili ng kabutihan.
So, sabi nga dito, ano yung sa Joshua 6-9, sabi dito, yung assurance, kasiguraduhan o katiyakan na gagawin talaga yun talaga may mangyayari, no? Or sabi nga, ano ba yung mga benefits o benepisyo kapag ginawa mo yung pagsunod? So sa panahon na yun kasi ni Josue, habang ginawa nila yun hanggang sa matapos, tapos nung sumigaw na sila, 'di ba? Doon nangyari, no? Nung sumigaw na sila, is doon na gumuho. So, titingnan natin paano gumuho. Kung titingnan natin minsan, halimbawa, pag maraming tao nagtatakbuhan, 'di ba minsan na nararamdaman natin yung lupa o yung semento na parang yumayanig-yanig. Na kapag maraming tao, tapos pag mapapansin natin kapag itong mga speaker, pag pinapatugtog siya, lalo na pag malakas tas may bass, 'di ba? Pug, parang nagba-vibrate siya, 'di ba, no? Ganon siya, no? Kaya siguro yun yung direktiba ng o yun yung mga sinasabi ng Panginoon na pag pinatunog na yung trompeta, yung mga instrumento na yon is yun na. No? Kaya siguro nagkaroon ng impact dahil yun ay sabi nga is nagkaroon ng maaring may pagyanig kaya gumuho. No? Pero sa una, ang titignan natin dito, mayroong sinasabi ng Panginoon na kailangan na nauuna ang kaban ng Diyos. Tapos andoon yung mga pari. No? Sa atin ngayon, kung titignan natin, nauuna yung salita ng Panginoon. Pero sino yung mga ginagamit? No? Bakit kailangan mga lingkod ng Diyos yung nabanggit dito? Bakit kailangan lingkod ng Panginoon yung maaring nagdadala o yung iihip, magsisimula? Ito yung ginagawa natin ngayon. No? Ito yung madalas nating mga ginagawa kahit paulit-ulit. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon na may gagawin siya. Kailangan natin maniwala na yung hirap, pagsubok na ginagawa natin, hinaharap natin, doon magpapakita ang Diyos ng kapangyarihan. Kasi kung wala ka namang hirap, wala kang pagsubok, ano ipapakita sa Diyos sa'yo? Diba? Wala na may papakita ang Panginoon sa'yo. So kasi wala kang inaasahan. Pero sa panahon na ito na ating ginagawa, bawat pagsisikap natin, no, minsan isipin mo lang bakit kailangan mo mag-share ng salita ng Panginoon. Alam mo, hindi kasi yun hindi yun para lang sa kanya, kundi para sa iyo. No, para sa iyo yun. Kasi may plano nga ang Diyos eh. Bawat plano doon ng Panginoon sa atin, hindi na tayo yung nasusunod ngayon, no? Kung babalikan nga natin yung mga nangyari, yung mga lindol, ang tao nakapag-isip. At ang sigaw nila, Lord, tama na. At ang nakikita mo doon, sa mga kaganapan ng mga lindol, ganon, mga baha, is walang naging taong matapang. No? Walang lalaki na hindi nakikiusap sa Panginoon. Walang babae na hindi nakikiusap sa Panginoon. Lahat yon pantay, lalaki, babae, nagsasalita sila sa Panginoon na nakikiusap. Diyos ko, tama na po, tama na. Nakakatakot pala. No? So, dito, titignan natin kung bakit mayroong mga benepisyo ang bawat mga pagsunod natin sa Panginoon. Dahil ito yung magdadala sa atin sa tagumpay. So, makikita natin na ang napakalinaw is nagtagumpay si Josue. Naangkin nila mismo yung Jericho. So, kung ikaw yung andoroon, maaring magtataka ka, mamamangha ka na ganun lang yung ginawa namin, nag-ikot-ikot lang kami. Diba, no? Ikot-ikot lang kami doon. Tapos, siguro alam naman ng mga tao doon sa Jericho na yung plano is makikipagdigma. Diba? Pero, isipin mo yun, na ang ginawa nila is nag-iikot-ikot lang sila. Pero sakripisyo yun. Totoo kasi mainit, panahon, diba? Mainit, kasi ganun lang ginagawa nila. At hindi yun maliit na bayan. Siyempre malaki yung Jericho na iniikot nila. No, hindi yun isang building lang. Pero
isipin natin, ang lahat ay nakipag-participate sila, nakipagkaisa. So napakahalaga pala ng pagtutulungan. Mapapansin natin yon. Kung yun lang pala yung gift mo, tumulong, di ba? Kung yun lang pala yung gift mo na makibahagi ka, pagdadamot mo pa ba? Di ba? Minsan, nakikita natin, kapag may programa minsan sa gawain sa panambahan, yung iba umiiwas. Lalo na, halimbawa, kapag mayroong mga pagtutulungan na pag-share ng mga financial, ang iba kine-question pa. Tama po, ano? Pero pagdating sa mga material na bagay para sa sarili, dahil ang lahat na lang iniisip tungkol sa kanyang sarili, para sa aking sarili, para sa aking minamahal, sa aking anak na lang, parang gano'n na lang. Pero yung katotohanan na mapapansin nga natin, lalo na kapag may mga tao, mga nakita natin naghihirap, parang ano ka na, minsan gusto mong tumulong pero napipigilan ka pa. So, isa yun sa pinapakita ng Panginoon maging sa panahon ng Macedonia, na bagamat daw naghihirap sila, lumaranas ng paghihikaos, pero bukal pa rin sila sa pagtulong. Kaya alamin natin, yung ginagawa ba natin na pakikipagkaisa sa mga kapatiran, sa mga programa ng Panginoon, kung ito ba'y walang idudulot sa atin? Wala ba itong benepisyo? Maring siguro sa titignan natin, baka halimbawa ngayon tumulong ka, nag-iisip ka na ano kayang may magagawa ng Diyos sa akin ngayon. Isang himala na lang, no? Titignan natin. Mapalad siguro tayo kung tayo sa panahon na ito na dumating ang bagyo, hindi man lang nasira yung tahanan natin. Mapalad tayo na dumating siguro itong mga pagbaha, wala man lang nasaktan sa atin. Mapalad siguro tayo na dumating man itong mga lindol, iningatan tayo ng Diyos at binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. No? Kasi sa lahat na yun, sakripisyo na ginagawa natin. Hindi natin napapansin na maaaring yun na pala yung ginagawa ng Panginoon sa atin sa mga kabutihang ginagawa natin. Ang sabi kasi ng Panginoon sa Mateo 6:33, na kung unahin lang lagi natin ng kalooban ng Panginoon, oo, yung kaharian ng Diyos, ang lahat ng bagay daw idaragdag niya. At naniniwala tayo na kapag mula sa Panginoon yung mga bagay na sinasabi ng Diyos is mabuti. Makabubuti ito sa atin. Hindi ito makakasira, hindi ito makakasama. So napakahalaga nun na mararanasan natin lagi na sa kabila na mayroong kapagsubok, pag-alinlangan, o yung sabi nga na isinasakripisyo, ang Diyos nagsusukli siya ng mga mabubuting bagay. So, yun po yung pinakadakila sa lahat, na magtatagumpay tayo sa laban natin. Magtatagumpay tayo sa pananampalataya natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag tayo mapagod. Totoo, no? Minsan, araw nga ng linggo, parang nakakatamad pa, nakakapagod pa. At minsan, yung pagsubok na hinaharap natin, ang buti-buti mo sa ibang tao, pero sa pamilya mo, ang tapang-tapang mo. Pasigaw ka lagi, galit ka lagi, no? Pero pagdating sa ibang tao, ang bait-bait mo, ang sweet mo pa. Pero, sige, kasi marahil, pamilya natin is gusto natin silang maituwid, no? Gusto natin silang mailagay doon sa maayos. Bagamat magsasalita natin ng masasakit, kasi sila yung priority natin. Bakit tayo nagagalit minsan? Pero yun ay bahagi kasi na gusto natin na maging maayos sila. Ganon din man sa atin. Bagamat tayo dumaranas ng mga pagsubok, kahirapan, pero marahil kasi yun ang gusto ng Panginoon, na makita natin yung plano niya sa atin. Kung paano niya pinagkatagumpay sila Josue, no? Ganon din yung plano ng Panginoon sa atin, na magtatagumpay tayo kahit mahirap, kahit sakripisyo, kahit hirap na hirap ka na, kahit na siguro masasabi mo andoroon ka na sa panahon ng babaeng byuda. Isang kain na lang namin to, mamatay na kami. Pero binigay niya pa rin. So, doon tayo titignan, o doon tayo maaring nasusubok. Yun yung pinakamahirap na pagsubok, yung walang-wala ka na, go-go ka pa,
no? Go ka palagi para sa gawa ng Panginoon. Go ka pa. No, lagi kang go. Sige, laban lang. Pero kahit masakit na sa kalooban mo, pero yun yung sakit sa kalooban mo, doon ka naman bibigyan ng kapanatagan ng Lord, kapayapaan ng Panginoon. So, maraming salamat po at bagamat ito ay ganito lang, maikli, pero maniwala tayo na sa bawat hamon, bawat pagsubok, o bawat laban, kung si Kristo yung inilalagay natin sa harapan, si Kristo yung nangunguna sa atin, siya yung bumubungad sa atin, is laging may tagumpay, laging may katiyakan. So napakahalaga kasi ng katiyakan, no? Speaking of katiyakan, nakakasiguro ka na mayroong itong kaluwalhatian sa Diyos at mayroon itong sabi nga, kagalakan na idudulot sa inyo ng Panginoon. Ang lahat ng gagawin natin, magkakaroon din ng kagalakan sa ating puso. Dapat. No? Dapat yon, kagalakan lang. No? Huwag ka na mag-isip ng kung anong mga bagay na darating sa iyo, i-bless, paano ka i-bless. Kundi, yung kagalakan lang, masiyahan ka lang, nararamdaman mo na, parang masaya-saya ko, kahit wala naman akong pera. Masaya ko, kahit wala naman akong trabaho. Bakit kaya? Tapos para akong panata. Ganon. Ganon yung mayroong Diyos, no, na magbibigay sa inyo ng kapayapaan. So, maraming salamat po. Hallelujah. At ako po ay mananalangin na sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa mga salita mo, Panginoon. Habang tinuturo namin ito, Panginoon, habang sinasalita itong mga salita mo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ito ay magdudulot din sa amin, Panginoon, ng kapayapaan, kapanatagan, Panginoon, kalakasan, katatagan. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, sa lamang kami, Panginoon, lubos na nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon. Sa kabila ng dinaranas, Panginoon, ng mga panahon ito, Panginoon, hallelujah, mga bagyo, lindol, ang pagbaha man, Panginoon, o pagsabog man, Panginoon, ng mga bulkan, hallelujah, ay binigyan mo kami, Panginoon, ng katiyakan, dakilang Diyos. At ang sabi mo, Panginoon, na hindi kami dapat mangamba, hindi kami dapat matakot, dahil liligtas mo kami. Hallelujah. Kaya naman dakilang Diyos, hallelujah, akin din pong pasasalamat, Panginoon, at aking dalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga lingkod mo, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa programang ito. Pagpalain mo sila, Panginoon. Hindi ko man sila, Panginoon, lubos na nakikilala, nakita, pero gayon na po ang aking panalangin, Ama. Hallelujah, sa pamagitan, Panginoon, ng panalangin ito, Panginoon, ay niwala kami na hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, upang patuloy mo silang maabot, Panginoon, at maingatan. Hallelujah. Niwala kami, O God, na patuloy ang biyaya mo, Panginoon, ay dadaloy, Panginoon, sa bawat lingkod mo, Panginoon, na nagnanais, nagnanasa, na masunod ang kalooban mo. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po. Hallelujah. Pagtagumpayin mo po nawa kami, Panginoon, sa bawat hamon, sa bawat pagsubok, dakilang Diyos. Hallelujah. At ang bawat ito, Panginoon, mga paraan mo ito, Panginoon, ito ay magpatuloy pa, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, dakilang Diyos, pagpalain mo rin, Panginoon, ang programang ito, Panginoon, ang bumubuo, Panginoon, mga nasa likod, Panginoon, ng programang ito, dakilang Diyos, mga kapatiran namin nagsisikap araw-araw, Panginoon. Hallelujah, upang mailaan, Panginoon, ang oras nila, Panginoon, sa programang ito. Dakilang Ama, salamat po. Bigyan mo po nawa sila palagi ng kagalakan sa kanilang puso, sa kanilang isipan, Panginoon. Hallelujah. Ama, sa iyong papurit parangal, magpakailanman in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Shoutout po tayo. Totoo, una, bumabati ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapatiran na sumubaybay at nakikinig sa programang ito. Hallelujah. At patuloy nga na yan. At binabati ko po ang lahat po natin mga kapatiran sa Dakong Antipolo, Sister Juby, at si Pastora Merna. Hello po sa inyo. Hallelujah. At saka si Richelda Cortez. Hello po. At salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hello Sister Shirley Mirasol. Pagpalain ka ng Panginoon sa mga kapatiran natin din sa sa Dakong Tapil. Sa lahat. No? At patuloy ko kayong pinasalamatan din dahil patuloy niyong pagsuporta. At ganoon din kay Sister Heidi Partolan. Yan. Ito po sa inyo.
At pagpalain po kayo ng Panginoon. Kaila Sister Hazel, yan, lagi ko nakikita yan, lagi napaka-aktibo para sa gawain ng Panginoon. At hindi siya napapagod na share o kung paano ito i-share sa kanyang mga kaibigan. So, salamat. Pagpalain din po kayo ng Panginoon sa aking mahal na asawa. Lagi nakasuporta, no? Ingat ka dyan palagi, mahal. At ganun din sa mga kapatiran natin, Brother Jerry. At sa mga kapatiran natin sa Dakong FOM Puderan, maraming salamat din po sa inyong mga pagsubaybay at sa lahat ng pagsisikap ninyo sa gawain sa Panginoon. Pagpalain din kayo ng Panginoon. At kayo din pa, sa dito, maging dito sa amin sa Badian. So, salamat po at ganun kay Brother Roger. Hello, Brad. So, ito lamang po at alam ko po, nalalapit na po ang anniversary ng FOM Antipolo. So, una, nais ko na rin kayong batiin dahil alam ko ito isang tagumpay sa loob na naman ng isang taon na napagtatagumpayan natin at dumarating itong anibersaryo at ito yung patunay na napagtagumpayan natin ang bawat laban, hamon. So, purihin ang Panginoon at ako po ay papasalamat, nagtitiwala dahil alam ko na sa lahat na nakipagkaisa sa gawain sa Panginoon sa Dako, lalo na doon sa main, sa Antipolo, sa lahat ng mga senior youth, junior youth, mga elders, mga pastor, no, alam ko na ang lahat ng yan is naging bahagi sa inyo, naging karanasan upang magtagumpay. So, yan po yung aking pagbati sa inyong lahat na happy 3rd anniversary na rin sa inyo. So, patuloy lang tayo sa Panginoon at naniniwala tayo na mas higit pa rito yung gagawin ng Diyos sa atin. At naniniwala tayo na hindi lamang ito yung darating sa atin at marami pa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po at God bless you. Bye-bye po. Magandang gabi po.